So, welcome back sa aking channel, guys. So, i-review natin or i-test natin itong nabili kong automatic voltage regulator or AVR. Ito yung tinatawag nating ito, servo type, no? Yan. Okay? So, nabili ko to sa Ace Hardware ng 3,150. Pero ang pinaka-price talaga nito is ito. Ayan, no, 3,499 or 3,500. So, nabili ko lang to ng 3,150 kasi mayroong 10% discount sa Ace Hardware. So, check ulit natin and unbox ulit natin. So, ito guys yung kasama sa package. Ito, may extra fuse and operating instruction or yung manual. So ito guys, so tatlong outlet ng 220, 1, 2, and 3, and isang 110. Yan. So itong switch, ito yung power LED, ito yung delay LED, at ito naman yung warning. So ibig sabihin guys, pag inon mo yan, ito yung LED power. So itong delay, halimbawa nagkaroon ng ilaw or nag-brown out and then nagkaroon ng ilaw, ito yung sinasawag natin delay. So magkakaroon siya ng output voltage dito sa mga outlet na to 1 or 2 minutes bago siya maglabas ng output voltage, no? Ibig sabihin nire-regulate niya muna or mini-maintain niya yung output na 220 and 110 bago niya i-release or bago siya magkaroon ng output voltage dito. And then ito yung warning. So ito ibig sabihin guys, ito yung for example kung nagsakasaka rito na overload na, so magkakaroon ng warning ito, no? And then ito yung sa likod. Yan, ito yung quick start. So for example pag nagkaroon ng ilaw, so hindi mo mahintay yung 1 or 2 minutes na magkakaroon ng output voltage dito, pwede mo siyang i-press itong button na to, isa lang, and then magkakaroon na siya ng output voltage dito sa harapan. So ito yung selector switch, yung input voltage, ito yung sasaksak nyo sa outlet nyo. So meron dito 110 and 220. So sinelect natin siya sa 220. Okay? So yun guys, and isaksak natin siya sa 220. So yun, so nasaksak na siya sa 220 and then power on. So yan, nakita nyo may power and then may delay. So ang purpose kasi nito guys, maghintay lang tayo ng 1 or 2 minutes. So for example nag brown out and then nagkaroon ulit ng ilaw, so magkakaroon siya ng delay time bago siya magkaroon ng output dito sa mga saksakan or sa mga outlet. So tingnan nyo itong pointer, hindi pa siya pumapalo sa 220 kasi nga may delay time siya. So nire-regulate niya muna yung voltage bago niya ilabas or bago nyo gamitin. So hintay lang natin itong magkaroon ng output voltage. So ito guys, nakita nyo pumalo na yung pointer niya. Ayan, no, meron na siyang output dito sa apat na saksakan or outlet. So sukatan lang natin siya kung ano yung mga output dito. So gamit lang tayo ng tester. So sukatan natin kung ilan yung output voltage niya. So yun guys, 217. Kabila. Yan, 217. Yan, 217. So okay lang yan guys kung medyo mababa lang na konti. Kasi hindi naman talaga accurate yung pagsusukat natin ng tester.
meron siyang mga may konting kulang. Huwag naman yung masyadong mababa, hindi, huwag naman yung sobrang sa 220 na sobrang taas. Try natin dito sa taas. Ito naman sa 110, 108. So okay din lang yan guys, no? So ibig sabihin lang, meron na siyang output dito sa tatlong outlet. So pansinin nyo guys, namatay yung delay time niya ng LED. Yan. So for example guys, nag-brown out. Okay? So nag-brown out. Off lang natin to. For example, nag-brown out. And then nagkaroon ulit ng ilaw. Yan. Meron ulit siyang delay time. No? Naka-delay time ulit siya. So saksakan natin siya ng ilaw. So once na nagkaroon siya ng output, ito, saksak natin to. So once na nagkaroon siya ng output niyan, iilaw na dapat to. Antayin lang natin guys, 1 minute to 2 minutes. Okay, so ito guys, makikita nyo namatay na yung delay time niya na LED. So meron ng pumalo na yung pointer ng voltmeter, no? Yan. So check natin sa kabila. Yan. May output na siya. Kabila. May output na rin. Sa kabila may output na rin. Yan. No? So kaganda lang kasi sa ABR guys, bago siya magkaroon ng output, so i-regulate muna niya yung voltage para hindi sa sobrang taas, hindi sa sobrang baba. Ito kaganda ng ABR. So itong ABR nito is 1000 watts. Yan. So kung meron kayong TV dyan na LED na 32 inches, so pwede nyo isaksak dito sa tatlong outlet na to, no? O kaya kung meron ko pang 110 na paggagamitan, pwede rin dito, no? So yung TV naman natin, nakakalimitan lang naman dyan, may 65 watts, may 75 watts, may 45 watts. So kayang-kaya nitong ABR na to kasi nga 1000 watts itong ABR natin na servo motor. Yan. So kung meron kang rep, gagamitin mo sa rep ito. Kung yung rep mo is 120 watts times 3, so 360 watt. So since 360 watts yon, kaya ng ABR na to kasi nga 1000 watts itong servo motor na nabili natin. So ito kasi guys, gagamitin natin ito sa refrigerator, no? Kasi yung refrigerator natin, yung inverter rep, ano yon, mga nasa 120 watts, no? So kayang-kaya nito na servo motor na ABR natin. So ulitin lang natin, kung sa gagamitin natin sa rep, 120 watts times 3 or 360. So kayang-kaya nitong ABR na servo motor natin na 1000 watts. Okay? So ito lang kagandahan sa ABR na to, no? So bago masira yung devices na mga nasaksak natin dito, ito munang ABR ang magti-trip, or kung may high voltage, ito munang ABR ang magti-trip or masisira. So ibig sabihin, nakaprotect yung mga kung ano mang device yung ating mga nakasaksak dito, no? So meron ditong mga ABR na 500 watts, 1000 watts, or 1500 watts, so hanggang 3000 watts. So depende naman kasi yan kung anong mga device yung isasaksak mo rito o saan mo siya gagamitin. Okay? So isa lang naman yung principle ng ABR, to protect your appliances. So dyan natin malimit ginagamit yung ABR na yan para protektahan natin yung mga appliances natin na huwag masira, no? Okay. So ito guys, ito naman yung itong quick start. So ibig sabihin dyan, so halimbawa nag-brown out, patayin natin, hindi nagkaroon ulit ng ilaw, so meron siyang delay.
So ngayon, kung halimbawa 1 to 2 minutes hindi ka makapaghintay or kailangan mo nang may gagawin ka, so pindutin mo lang ito nasa likod, yung quick start. Isang press lang. So ibig sabihin, namatay yung LED delay natin. So nagkaroon agad siya ng output voltage. O check natin ulit. Lagyan natin ng load. Okay, patay muna natin. So yan, for example, nagkaroon na ulit ng ilaw. Nag-brown out, din nagkaroon ulit ng ilaw. So may delay. So kung hindi mo siya mahintay, press mo lang itong quick start. O yan. Namatay yung LED natin and then nagkaroon siya ng output voltage. Ito na. So ito yung purpose ng quick start. No? So mas okay yan. Patayin ulit natin. Mas okay yan kung maghintay na lang tayo ng mga 1 or 2 minutes. Kasi mas nare-regulate niya or mami-maintain niya muna yung output voltage na ilalabas niya. No? Yan. Ito yung purpose ng ABR, guys. So, yun. Kailangan din natin ito sa mga appliances natin. So, para maprotektahan or mas tumagal pa yung buhay ng ating mga appliances. Yan ang trabaho ng ABR. Okay? So, depende sa inyo guys kung anong brand naman ang gusto nyong bilhin na ABR. No? So, pare-pares lang naman yung principle niyan. So, at kung ano yung pasok sa budget nyo. So, ito lang yung available dito sa area namin. So, ito yung brand na nabili ko. No? So, depende sa brand yan at sa price kung anong meron kayo or dyan sa area nyo. So, iisa lang naman ang principle ng ABR. Okay? So, yun lang guys and maraming salamat sa panonood.